Thank you and wow! 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 Thank you po and wow! Thank you and wow! Hindi lang simpleng biyahe ang pagpasok sa school para sa maraming estudyante. Kasama rito ang oras, budget at energy na inuubos nila araw-araw. Kaya sa video na ito, tuklasin natin ang totoong student commute reality at kung paano nakakatulong ang e-bike sa kanilang daily routine. Ang madalas ko po sinasakyan, dalawa po kasi. Pagpapunta po ng school, cab po ang sinasakyan ko. Pagpapunta naman po dito sa mismong school talaga, papasok, jeep na po ang sinasakyan. Personally, feeling ko yung pagiging mainit ngayon. Sobrang init kasi, tapos ang init pa pag nag-jeep. Tapos especially ngayon, ang mahal ng gasolina. Kaya ang konti na lang ng mga jeep. Tapos nahihirapan pang sumakay minsan, lalo na paggabi. Pag traffic, around 1 hour. 1 hour or mahigit pa. Pero pag mabilis yung biyahe, around 30 to 35 minutes sa school na. Oo, kasi mas maaga ako makakapunta sa school, tsaka mas less yung late na oras ko dito. Mas napabilis po yung pagpasok ko po. Kasi pag napasok po ako, kailangan ko pa po mag-tricycle. Siyempre sa tricycle po, special. So 45 pesos. Since may e-bike po kami, mas napabilis po siya. Tsaka lang po ako mag-jeep pag nasa may terminal na po ako. Mas naging convenient siya since panghapon po ako. Sobrang init pa naman po. Kaya good thing din po na may e-bike. Mas napabilis po yung way ko ng pagpasok. Possible na paggamit po kasi ng e-bike is nakakatipid ka po sa pamasahe. Lalo na kapag yung subdivision ka, gano'n. Kapag palabas-pasok, labas-pasok ka sa pamasahe. Kasi mahal talaga yung tricycle. Wala kang service para pumasok. Pamasahe, yun lang din yung laban. Kasi kapag nag-commute ka, mababawasan yung allowance mo. Then kapag nag-e-bike ka, mapapatipid ka. Po, nakakatulong po ang e-bike sa pagpapasok po namin sa school. Imbis na mag-commute po kami, may e-bike po kami. Bumilis po yung papasok namin sa school. Pabawasan po yung pagod namin. Yes, of course, kasi nga, less pagod po yun eh. Imbis na mag-commute nga po. May mga oras pa po na pag-commute, tagal po kami bago pumasok sa school. Then pag naka-e-bike po kami, may mga oras pa po na mabibigay, like makakapag-review pa po kami. Super sulit po since user din po ako ng e-bike. Nung una, costly po siya lalo pag cash base po. Pero on the long run, mas nakakatipid po kayo since di niya kailangan ng mga change oil. Also, no license required din po. Number one, sir, yun nga po, yung no license required. Kailangan mo lang talaga ng basic safety knowledge sa kalsada. Nung nagkaroon ako ng e-bike, mas nagawa ko yung gusto ko, taka mas napupuntahan ko rin yung gusto ko. Tapos less na yung pamasahe ko kasi may sarili na akong sasakyan papunta school or saan man ako pupunta, mamamalengke man ako. At yung oras ko, hawak ko, tapos hindi ako nagmamadali para lang may pagsabayan sa traffic. Yes po, para po mas convenient po siya. Kasi sa ngayon po kasi mas tumataas na po yung oil kaya mas kailangan po natin yung electric para po mapabilis yung pagbiyahe po sa school. Hindi ako magagamit ng gas, charge lang sa mismo sa bahay na. Yung malas yung hassle ko sa pagdating sa commute. Sa pagtatapos ng video na ito, isang bagay ang malinaw. Ang tamang commute option ay may malaking epekto sa oras, gastos, at overall experience ng isang estudyante. Kaya mahalagang piliin kung ano ang pinakaangkop sa iyong lifestyle at pangangailangan.